Kumusta mga bata? Halina't mag-aral sa MTB MLE1, Quarter 2, Week 7. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na nakatutukoy ng mga pinaikling panghalip na kami at tayo'y. Natutukoy ang sanhi at bunga sa pangyayari sa kwentong napakinggan. Mga bata, bago tayo pumunta sa bagong aralin, tayo muna ay magbalik tanaw. Tingnan ang larawan, basahin at isulat ang wastong panghalip maramihan na sila, tayo, kami o kayo. Para sa unang bilang, malayo sa nag-uusap ang mga tinutukoy. Sila, tayo ay naglalaro. Ano ang tamang sagot mga bata? Tama. Sila. Ating basahin. Sila ay naglalaro. Para sa ikalawang bilang, malapit sa nagsasalita ang tinutukoy. Kami, kayo ay sasali sa paligsahan. Ang tamang sagot ay kayo ay sasali sa paligsahan. Para sa ikatlong bilang, lahat ay kasama sa tinutukoy. Kami, tayo ay mamamasyal. Ano ang tamang panghalip maramihan na gagamitin? Tama. Ang tamang sagot ay tayo ay mamamasyal. Mga bata, ngayon ay pag-aaralan natin kung paano paiikliin ang mga panghalip na araw-araw mong ginagamit sa pagsasalita. Samahan mo ako na basahin ang pangungusap at pinaikling salitang panghalip. Mga bata, maaari niyo akong sabayan sa pagbabasa. Tayo ay uuwi sa Caloocan sa Lunes, piyesta ng San Roque. Tayo'y uuwi sa Caloocan sa Lunes, piyesta ng San Roque. Kami ay maglilinis ng bakuran. Kami maglilinis ng bakuran. Ano ang napansin niyo mga bata? Tama. Ang salitang tayo ay naging tayo'y. At ang kami ay naging kami. Ano ang napansin niyong nabago at pinalitan? Tama. Ang letrang A ay pinalitan. Ang tawag natin dyan ay kudlit. Ang kudlit ay bantas na ginagamit upang paikliin ang salitang panghalip na maramihan, tulad ng kami ay at tayo ay. Ang a galing sa salitang ay na inaalis at pinapalitan ng kudlit. Ang naayos na salita na kami ay, tayo ay nagiging kami at tayo'y. Tandaan, ang salitang panghalip tulad ng kami ay at tayo ay maaaring paikliin gamit ang bantas na kudlit at ito ay magiging kami at tayo'y. Mga bata, ngayon naman ay tingnan ang nasa larawan. Ano ba ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, ang mga tao ay nagtutulong-tulong sa paglalagay ng dekorasyon. At ano naman ang nakikita nyo sa ikalawang larawan? Tama uli mga bata. Ang nakikita nyo sa larawan ay ang mga taong nagdiriwang ng piyesta. Mga bata,
Ano ang ginagawa ng pamilya mo kung piyesta sa inyong barangay? Tumutulong ka ba? Ano ang tungkulin mo at ng pamilya kung piyesta sa inyong barangay? Ngayon mga bata, kayo muna ay makikinig sa babasahin kong kwento na may pamagat na Tuwing Piyesta. Masaya ang aming pamilya tuwing darating ang piyesta ng San Roque. Umuuwi ang mga kapatid ko na galing Maynila upang kami ay magkakasama-sama. Pumupunta kami sa simbahan upang magpasalamat sa Poong May Kapal. Natupad ng mga kapatid ko ang kanilang mga pangarap na maging inhinyero, bumbero at sundalo dahil masipag silang mag-aral. Pagkatapos magsimba, tulong-tulong kami sa paggawa ng dekorasyon, kaya ang aming bahay ay naging makulay. Nagluluto si Nanay Nena ng masarap na lumpia, tinapay, pansit at spaghetti, kaya busog na busog ang bawat isa. Ito naman ang alaga kong aso, takbo ng takbo. Natumba tuloy ang timba na may lamang sandok at tokwa. Ako naman ay napahinto sa bandang pintuan nang makita ko ang sentimos na nakakalat sa daraanan. Aking dinampot at itinabi sa gora ni Tatay Nonato. Oras na ng uwian, may ngiting nagpaalam ang aking mga kapatid. Sa kanilang pagbabalik, sa susunod na piyesta, sila ay magdadala ng paborito kong laruang manika dahil sa kabaitan kong kanilang nakita. Ngayon naman mga bata, inyong sagutan ang mga tanong tungkol sa binasa kong kwento. Anong kaugaliang Pilipino ang ipinapakita sa kwento? Tama kayo mga bata. Ang mga kaugaliang Pilipino na ipinakita sa kwento ay ang pagiging masayahin, masipag, matulungin. Alin sa mga kaugalian ng pamilya sa kwento ang mayroon kayo? Sa iyong palagay, bakit kailangan na ang pamilya ay magkakasama sa tuwing may okasyon, tulad ng piyesta? Mga bata, alam niyo bang may mga bagay na maaaring dahilan o kinalabasan ng isang pangyayari? Ang tawag natin dito ay sanhi at bunga. Ano nga ba ang sanhi at bunga? Ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan kung bakit naganap ang isang pangyayari. Ito ay nagdudulot ng bunga sa mga pangyayari sa napakinggang kwento. Ang bunga ay ang resulta o kinalabasan ng naganap na pangyayari. Madaling maunawaan ang kwentong napakinggan kung mapag-uugnay mo ang naging dahilan at kalalabasan ng mga pangyayari. Kung walang sanhi, walang magiging bunga. Ngayon, ating alamin kung paano nga ba matutukoy ang bunga sa pangyayari sa napakinggang kwento. Basahin ang pangungusap sa loob ng kahon at sagutin ang tanong. Para sa sanhi, nag-aral ng mabuti. Bunga, kaya naging inhinyero, bumbero at sundalo sila. Sanhi, nagtulong-tulong sa paggawa ng dekorasyon. Kaya ang aming bahay ay naging makulay. Ano ang nangyari sa batang nag-aaral ng mabuti? Tama. Naging inhinyero, bumbero at sundalo sila. Ano ang naging bunga ng nagtulong-tulong sa paggawa ng dekorasyon?
Tama uli mga bata. Ang bahay ay naging makulay. Anong salita ang ginamit upang matukoy ang bunga sa pangungusap? Ating balikan ang sitwasyon mga bata. Sanhi at bunga. Nag-aral ng mabuti, kaya naging inhinyero, bumbero at sundalo sila. Nagtulong-tulong sa paggawa ng dekorasyon, kaya ang aming bahay ay naging makulay. Napansin niyo ba ang salitang may salungguhit? Basahin niyo nga mga bata. Tama, ang salitang kaya ang ginamit upang matukoy ang bunga sa pangungusap. Kapag narinig mo ang salitang kaya, ang kasunod nun ay ang naging bunga ng unang pangyayari. Kaya ang salitang ginamit upang matukoy ang bunga sa pangungusap ay kaya. Paano naman natin matutukoy ang sanhi? Ating subukan pagpalitin ang pwesto ng sanhi at bunga. Mula sa binigay na halimbawa, una nating sabihin ang naging bunga. Naging inhinyero, bumbero at sundalo sila. Dahil nag-aral sila ng mabuti. Ang aming bahay ay naging makulay sapagkat nagtulong-tulong kami sa paggawa ng dekorasyon. Bakit naging inhinyero, bumbero at sundalo sila? Tama. Dahil sila ay nag-aral ng mabuti. Bakit ang bahay ay naging makulay? Tama uli mga bata, sapagkat tulong-tulong sa paggawa ng dekorasyon. Ano-anong salita ang ginamit upang matukoy ang sanhi sa pangungusap? Ating balikan muli. Bunga, naging inhinyero, bumbero at sundalo sila dahil nag-aral sila ng mabuti. Ang aming bahay ay naging makulay sapagkat nagtulong-tulong kami sa paggawa ng dekorasyon. Inyong napansin ang dahil at sapagkat. Pag narinig natin yan at ginamit nating pang-ugnay, ang ibig sabihin nun, ang kasunod nun ay ang sanhi o dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay. Kaya ang ginamit para matukoy ang sanhi sa pangungusap ay dahil at sapagkat. Subukan natin. Gamit ang iyong Show Me board, isulat ang B kung ang parirala ay bunga at S kung ito ay sanhi. Para sa unang bilang, nag-aral mabuti si Alex kaya mataas ang marka niya sa pagsusulit. Para sa ikalawang bilang, bumagsak si Joshua sa pagsusulit dahil hindi siya nag-aral. Para sa ikatlong bilang, may sugat si Andy, kaya iyak siya ng iyak. Para sa ikaapat na bilang, bumaha sa EDSA dahil sa malakas na ulan. At para sa ikalimang bilang, nasa ospital si Solen dahil mataas ang lagnat. Ano ang inyong sagot mga bata? Para sa unang bilang, ano kaya ang nag-aral mabuti si Alex? Yan ba ay bunga o sanhi? Tama mga bata, ang nag-aral mabuti si Alex ay sanhi. At ang bunga ng kanyang pag-aaral ay
mataas ang marka niya sa pagsusulit. Para naman sa ikalawang bilang, bumagsak si Joshua sa pagsusulit. Ano kaya yan mga bata? Yan ba ay sanhi o bunga? Tama uli, yan ay bunga. At ang sanhi ay dahil hindi siya nag-aral, kaya ang naging bunga ay bumagsak siya sa pagsusulit. At sa ikatlong bilang naman, ang sagot ay sanhi, may sugat si Andy. At ang bunga ay kaya iyak siya ng iyak. Sa ikaapat na bilang, bumaha sa EDSA, yan po ay bunga. At ang dahilan po ng pagbaha sa EDSA ay dahil sa malakas na ulan. Para sa ikalimang bilang, nasa ospital si Solen. Yan ay bunga. At ang sanhi ay mataas ang lagnat. Mahusay mga bata. Natukoy nyo ang sanhi at bunga sa pangungusap. At ngayon, para sa gawaing pagkatuto bilang isa, tukuyin ang panghalip maramihan na pinaikli na ginamit sa pangungusap. Isulat sa show me board. Para sa unang bilang, kami magwawalis sa labas ng bahay. Ikalawang bilang, tayo'y tutulong sa paghanda ng pagkain. Ikatlong bilang, kami magpapalaro sa piyesta. Ikaapat na bilang, tayo'y magsisimba bukas. At para sa ikalimang bilang, kami inutusan ni Ina na magbalot ng suman. Mahusay mga bata, tama ang inyong sagot. Para sa gawaing pagkatuto bilang 2, basahin ang bawat parirala. Pag-ugnayin ang sanhi sa bunga. Isulat ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, kumakain si Bina ng mga gulay. Ikalawang bilang, mababa ang pagsusulit ni Ninita. Ikatlong bilang, masipag si Nena na mag-aral. Ikaapat na bilang, kumain siya ng maraming candy. Ikalimang bilang, magalang si Rico sa nakatatanda. Narito ang mga pagpipilian. Letrang A, sapagkat nais niyang magkaroon ng mataas na marka. Letrang B, kaya kinatutuwaan siya ng nakararami. Letrang C, dahil hindi siya nag-aaral. Letrang D, kaya sumakit ang kanyang ngipin. Letrang E, dahil nais niyang maging malusog na bata. Ngayon, ano kaya ang maaari nating iugnay sa sitwasyon sa bilang 1? Tama! Nasa letrang E. Kumakain si Bina ng mga gulay dahil nais niyang maging malusog na bata. Ano naman para sa bilang 2? Mababa ang pagsusulit ni Ninita. Tama, letrang C. Dahil hindi siya nag-aaral. At para naman sa ikatlong bilang, masipag si Nena na mag-aral. Sapagkat nais niyang magkaroon ng mataas na marka. Ang tamang sagot ay letrang A. Masipag si Nena na mag-aral sapagkat nais niyang magkaroon ng mataas na marka. At para naman sa ika-4 na bilang, kumain siya ng maraming candy.
Tama, letrang D. Kaya, sumakit ang kanyang ngipin. At para naman sa bilang 5, magalang si Rico sa nakatatanda. Tama, letrang B. Kaya, kinatutuwaan siya ng nakararami. Magaling mga bata! Nagawa niyong pag-ugnayin ang sanhi at ang bunga. Ngayon naman, ibigay ang bunga ng sumusunod na sitwasyon. Mahilig kumain ng matatamis si Arturo. Ano kaya ang kahihinatnan o bunga ng gawain niya? Tandaan mga bata, ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng pangyayari. Ito ay ginagamitan ng salitang pang-ugnay na dahil o sapagkat. Ang bunga ay kinalabasan ng pangyayari. Ito ay ginagamitan ng salitang pang-ugnay na kaya. Para sa ating pangwakas na pagsusulit, para sa bilang 1 hanggang 5, piliin at isulat ang letra ng tamang sagot. Bilang 1, alin ang tamang panghalip maramihan na pinaikli? A. Tayoy. B. Ako'y. C. Siyay. Bilang 2, alin ang hindi panghalip na maramihan? A. Kayo'y. B. Siyay. C. Silay. Ikatlong bilang, alin sa mga sumusunod ang dahilan o sanhi ng pagsakit ng ngipin? A. Dahil sa pagkain ng matatamis. B. Sapagkat ito ay bulok. C. Dahil sa masustansyang gatas. Ikaapat na bilang, ano ang magiging kahihinatnan o bunga kung ang bata ay nag-aaral ng mabuti? A. Mababang iskor sa pagsusulit. B. Mataas na marka. C. Pagkagalitan ng magulang. At para sa ika-5 bilang, abala ang mga tao kasi piyesta na bukas. Alin ang sanhi sa pangungusap? A. Abala ang mga tao. B. Dahil piyesta na bukas. C. Piyesta na bukas. Para naman sa inyong takdang aralin, ibigay ang sanhi. Malusog na bata si Carmela at bihirang magkasakit. Ano kaya ang dahilan ng pagiging malusog niya? Kung mayroong hindi nauunawaan, ay maaring makipag-ugnayan sa guro, ang iyong magulang o guardian sa pamamagitan ng pagpunta sa School Learning Clinic ng ating paaralan tuwing Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Para sa karagdagang pangunawa sa aralin sa MTB MLE1, maaari kang manood sa DepEd TV IBC 13. Ito ay tuwing Lunes at Martes, 8:25 to 8:50 ng umaga. Salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam!